Hi guys, meron tayong gagawin ngayon. Bali digicam siya. Yung Sanyo, model niya is BPC S600. So ito guys, 6 megapixel siya. So pagmamay-ari to ni Julian. Okay. Ito. So ngayon tatry natin kung pwede pa natin siya magawa. So yung problem niya is yung mga button niya, so hindi na functional. So ito, nagpa-power on naman siya. Ayan guys. Kaya lang halimbawa yan, so nag picture tayo, so okay siya. Pero itong delete niya, halimbawa yan, so gagawin natin, so ito guys, hindi siya nadi-delete to. So hindi siya nagpa-function. So ito lang yung nagpa-function sa kanya. So ito ayaw niya. So ngayon guys, gagawin natin, bubuksan natin siya, tapos lilinisin ko yung dito niya kung pwede pa. Pero pag hindi pwede ito, pwedeng gagawin natin, order tayo sa online. Pero try muna natin, baka magawa natin. Hindi na siya ganong gumastos guys. Baka yung problema din, baka wala nang ganitong model na mapapagkunan natin. Okay. So ngayon guys, i-off na natin siya. Yun, na-off na. So ito, gumagamit siya ng 1.5 na Energizer AA battery. So tatabi na natin. Ito guys, kung makikita natin dito, meron siyang screw 1, 2, tapos dito 3, 4, tapos meron din siya rito. So ngayon guys, di-disassemble na natin siya. So kakalagay natin siya. So ito guys, kung meron kayong screw maliit lang na ganito, pwede nyong gamitin sa kanya sa pagbubukas. So ito, yung kagandahan ng mga ganito, minsan magnetic sila. Dumidikit mismo yung mga screw. Ito, hindi natatanggal hanggat hindi mo siya tanggalin. Yan. So meron din naman akong malaking screw. Yung ganito siya. Ito naman din, mahaba. May nabibili ka dito sa mga handyman. So ito, yung goma na to, ilagyan ko siya, mga magnet to. Para kung halimbawa, ito kasi hindi siya magnet yung screw na to eh. So nilagyan ko siya ng magnet, tapos dinikitan ko siya ng goma para dumikit yung magnet dito, hindi matanggal. So pag dinikit mo siyang ganyan, ayun nakukuha yung mga screw. Diba? Ito guys, proceed na tayo. So dito na tayo. Okay. So ito, ipo-forward na natin to guys sa pagtanggal nito. So ito na, natanggal na natin yung Ngayon gagawin natin, kung meron kayong ganito na hindi ganong kataliman na steak knife, o pwedeng kahit anong pwedeng pang fry nyo, pwede nyo siyang ituklapin dito guys. Yan, dahan-dahanin nyo lang kasi minsan may mga flex na nakadikit to. So dahan-dahanin natin siya. Yan. So paikot nyo siya guys, wag lang kayo magstay do sa isang Yan. Yun. Ayan. So medyo sensitive kasi mga ganito guys Kaya minsan nahihirapan din akong tumanggap ng masyadong maraming ginagawang ganito kasi medyo matrabaho sila.
Ito guys yung laman niya. Ito yung front panel nung Sanyo. So, tapos dito naman tayo sa kabila. So ito dahan-dahanin nyo lang din guys. Ito guys, dito na tayo sa front panel nya. So dahan-dahanin nyo, ayos. Ito magkaiba yung ano nya. So sumasama yung LCD nya dito sa may board nya. So dahan-dahanin nyo guys, baka matuklap, masira yung flex ng LCD. So paano ba to? So yun. So yun, meron siyang ano rito, lock yung LCD nya. So gagawin nyo, i-flip nyo siya rito, pinaka-lock nya. So papunta sa atin yan. Yung clip nyang white na to, yun. Kaya sopas kaya. Sopas talaga na, merienda. Bilisan mo, mag-vlog ko, oh. Pati ka mabablog, oh. Ikaw nabablog. Ito po si Gretchen. Siya po yung nagbibigay ng merienda sa akin. Libre. Libre lang po to, libre. Ito po, yan, ongoing na tayo, proceed tayo. So, yun nakaipit yun. Ayun, so yun lang pala yung pinaka ano nya. So dito, ito yung pinaka board nya, malaki yung board nito guys. So, tapos dito, kung makikita natin, nandito yung pinaka analog nya. So dito siya. So ito yung pinaka analog nya. So ngayon gagawin natin, may mga screw siya rito, 1, 2, 3, 4, ito. So dito nakaipit yung pinaka LCD nya guys, kaya pala hindi siya matuklap-tuklap. So nakaipit mismo sa mismong front panel nya, yung back panel nya guys. So tatanggalin muna natin to para malinis natin itong analog nya. So dito may screw siya. Tapos dito, itong isa. So magkakaiba yung ano nito guys, screw nito. Ito yung difference nung isa mahaba, yung sa labas. Ito naman sa mga ano maliliit lang. So ito na. So ito pa. Tapos paano ba? Ito, tutuklapin natin siya. Yun. So ito sumama yung LCD nya. So ito pala yung LCD nya guys. Tapos dito, nandito yung pinaka analog nya. Yun. So dito, yun, matatanggal to. So dito yun. Ayan. So ito siya guys. So hindi na nag-functional to guys. So gagawin natin, try natin reheat ng konti guys, yung konting-konti lang. Mild, tas lilinisin natin. Eto, dito siya yung pinaka connector ng ano sa board. So eto pala siya.
So dito yung pinaka ano niya, socket niya. So pag pinasok mo siya dito, so doon siya magki-clip. So wala siyang flex na kagaya nito guys, yung may flex siya. So ito guys, hindi siya flex. So parang ano siya, socket. So itutusok mo siya rito sa may ano, ito yung pinaka ano niya, yung pinaka socket niya. So parang pupush mo siya noon para magdikit siya. Uy, ay may ground to. So guys, 4 po lang. Ito palang ano na to guys, yung mga camera na to, malalakas yung voltage niya, may DC volt sila. So ito yung capacitor niya. So ito naglalabas to ng may 300 DC volts. Ito guys, hindi naman actually nakakamatay, pero nakaka-shock lang. Kasi hindi siya AC. Yung AC galing sa wall power natin, ito sa DC. Pero ito guys, nag-store to ng malaking voltahe. So ginagawa niyang direct current. So kung may mahawakan kang medyo nakadikit dito mismo sa capacitor niya, na nanggaling sa capacitor niya, pwede kang mag-ground ng konti. Mabibigla kayo na nabigla ako. So yun guys, po rin po. Huwag kayo basta-basta hawak sa mga ano, sa mga pyesa niya maliliit. Malakas yung power ng mga digicam guys. Hindi katulad ng mga cellphone, okay lang. Pero yung digicam kasi mechanical to eh. Naglalabas siya ng malaking power para lumabas tong ano, yung mechanical niya, itong pinaka lens niya, lens mechanical niya. So nangangailangan to ng malaking power para i-push niya yung makina niya. So tingnan nyo guys, yung ano nito, 3 volts lang. 3 volts lang yung kailangan niyang battery. Ito 3 volts, pero i-convert niya to sa mataas na voltahe through gamit tong capacitor na to. Ito guys, tong capacitor na to, kung makikita nyo, sige, explain ko na lang sa ibang pagkakataon. Pero proceed na tayo rito. Eto na tayo. So gagawin ko guys, lilinisin natin siya. So gagamit tayo ng Fuji fluid. Yung contact to contact niya, linisin natin. Ito kasi may contact siya, mga small copper doon. Dito. Okay. So ito kasing contact niyang ito, ayan, siya yung dyan niya papasok yung pinaka niya, contact niya. So tapos ito, so ito, ayan. So try natin siyang initin through gamit yung hot air guys. Lang, konting-konti lang, yung mild lang yung dito sa side niya para dumikit yung mga niya. Okay, wag yung sa plastic mismo, sa paikot lang natin. Okay. So ito. So ngayon guys, gagawin natin, medyo palamigin natin ng konti, tapos assemble na natin siya. Tingnan natin kung mag-okay na siya. So ngayon, pag-assemble nito guys, ganito. So ayan, naka siya. So dito yung pinaka niya. Ayan. So yun, tapos dito yung pinaka LCD nya ulit. Ito guys, kung paano nyo tinanggal kanina, ganyan na lang din ibabalik. Okay. So ipo-forward ko na, lalagay ko yung screw nya rito, dito, dito, dito. Okay guys, para hindi na ganong umaba yung natin, upload natin. Tapos try natin, subukan natin kung ano pa yung nagiging problem nya, para
alam natin kung ano pa yung pwede nating i-adjust. Ito guys, nakakabit ko na yung mga screw nya. Ito. So dito na tayo. So ibabalik na natin siya. Dito guys. So ito na, i-return na natin tong ano nya. So ito guys, dahan-dahanin nyo lang kasi itong flex nya medyo manipis to, pwedeng mapunit ito. So huwag nyo basta-basta bibiglayin kasi pag napunit to, masisira yung pinaka LCD nyo. Hindi nyo na siya magagamit kundi re-replace nyo siya. Okay. So ito guys, ipo-forward ko na. Pero dito sige, ano pa natin, i-adjust ko ng konti. Okay. Ayan. So ayan. So ayan. So ayan. So tapos dito tayo sa kabila. So ayan. So bago natin ikabit yung mga screw nya guys, to madali na lang to. So susubukan natin siya. So gaya ng ginagawa natin bago natin isoli lahat. Kung kaya muna natin i-try na hindi sinosoli yung mga screw nya. So yun muna yung gagawin natin para makita natin. So tapos pa-power on natin siya. Yun. Try natin. So yung isa, yun. So itong delete, ayaw niya. Sandali. So wala na naman to. So tatry kong linisin ulit guys. Yung isa ito nag-function na. Pero yung iba wala. Ayun. So pakapindot natin guys. Ayun. Ayun. So limitaw na. Ay sir. So ito try natin ulit. In-adjust ko ulit ng konti guys. So ayan. Ayun, isang click na lang. Ayun, di ba? Okay. So return ko. Tapos ito. Diba, yun na meron siya agad delete. So return natin dito. Ayun. So nagpa-function na rin to. Okay. Ayun guys, full memory na siya. So nangangailangan lang to ng memory pa dito. So pwede na siya. So at least guys, gagawin ko na lang yan, i-close ko na siya. So tornilyo na lang. So meron na naman tayong medyo happy customer nito. So guys, pasensya na rin sa mga ibang digicam na ginawa ko na hindi natin nagawa kasi medyo yung problem kasi ng iba yung mechanical ng mga ng mga lens nila. So hindi na siya functional yung iba. So ito guys, ito lang muna yung na-upload natin ngayon. So next time pag meron tayong nagawa, i-upload din natin siya. Okay guys, thank you so much and God bless sa inyo. Sana patuloy kayong manood ng natin, ng mga tutorial natin. Ito, working na siya. Okay. Okay, bye. Okay guys, bye. God bless.